Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Gikan sa hulot balitaan sa Bukos nga puwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sa Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sa nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kag karon, yari ang inyo PBS News Team. Yari ang inyo Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Martes, Agosto 18, tuig 2026. Sining inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Bacolod City Government nagpanagtag sang school supply sa mga NOHS learners. Headline. Wanted person sa Cavite na dakpan sang PRO6 sa Aklan. Headline. Mas sobra 199,000 kakabataan edad 6 to 59 months sa Western Visayas na hatagan na sang MR vaccine. Headline. Katapos ang LGBTQIA+ ng pasalamatan ng bawat bayan makikinabang program. Headline. Bago nga tulay para sa mga ARB sa San Joaquin, gintugyan na sang DAR sa LGU. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd nagapila sa publiko nga mangin responsable sa pag-share sa mga sensitibo nga content matapos ang nagluntan nga insidente sa isa ka bulatuan sa Zamboanga City. Detalye sang balita, Marian Grace Ereniata. Nagapila ang Department of Education sa mga miyembros ng media, vloggers, content creators kag publiko nga likawan ang pag-post, pag-share o kung pagpalapta sa mga video, laragway o kung iban pa nga sensitibo nga material nga nagapakita sang insidente o kung sa mga natabo pagkatapos ang insidente sa Ateneo de Zamboanga University. Pangabay sang DepEd nga respetuhon ang privacy kag dignidad sang apektado nga mga pamilya, learners, school personnel kag bug-os nga ADSU community. Ang pagpalapta sa mga material ang makahatag pa sang trauma ilabi na sa direkta nga apektado kag makadugang masang kasakit kag kabudlay sa ilang mga pamilya kag mga hinigugma. Ginhaylo man ang tanan nga pahanugutan ang law enforcement authorities nga maghiwas ang investigasyon nga wala sang interference kag dapat magsalig lang sa beripikado nga mga impormasyon halin sa mga opisyal nga sources. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Antique nagpandam sa pagpalapta sang hindi beripikadong impormasyon sa insidente sang pagpaniro sa Zamboanga. Detalye sang balita, Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpaandam ang Department of Education Schools Division of Antique sa publiko nga likawan ng pagpalapta sa mga hindi beripikado nga impormasyon, laragway o kon video, may kaangtanan sa insidente sa pagpaniro sa Ateneo de Zamboanga University. Suno sa SDO Antique, padayon ng investigasyon sa otoridad sa insidente. Nagpangabay ang Department of Education Antique nga hindi magpalapta sa mga hindi kumpirmado nga impormasyon kag sensitibo nga materyales ilabi na ang mga kuha may kaangtanan sa menor de edad bangod posible ni magtugas ang pagkabalaka sa publiko kag makaupang sa opisyal nga investigasyon. Ginlay gayan sang SDO ang publiko nga magsalig lang sa mga beripikado nga impormasyon halin sa opisyal nga otoridad kag lehitimo nga source. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Bacolod City Government nagpanagdag sang school supplies sa mga estudyante sang Negros Occidental High School. Detalye sang balita, JP Herbal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpanagdag ang Bacolod City Government sang school bags, papel kag ballpen sa 9,136 estudyante sang Negros Occidental High School ug NOHS. Ini ang labing una nga tion nga Bacolod City Government nagpalabot sa nasambit nga bulig sa NOHS nga yara sidalom sa Department of Education, Schools Division of Negros Occidental. Ang bulig kabahin sang pagpaninguha sa Bacolod City Government nga mabuligan ang madamo nga estudyante sang NOHS gikan sa syudad. Naibaluan nga magluwa sa NOHS, nauna na nga nagparagtag ang lokal nga panguluhan sang libre nga school supplies kag patinas sa mga bag sa masobra 113,000 kay estudyante sa mga pampubliko nga eskwelahan sa syudad. Sunod kay Bacolod City Mayor Grega Sataya, siguruhon sa city government nga mangin regular ini nga programa kag padayon nga poswagon kada tuig. Para sa Bagong Pilipinas, JP Herbas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nadakpan sa Police Regional Office 6 ang provincial level most wanted person sang Cavite sa ginpatigayan nga manhunt operation sa Barangay Santander, Buruanga, Aklan. Ginkilala ang suspect nga si Elias Taro, 30 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. 2 counts ang statutory acts of lasciviousness sa idalom sang Article 336 ng Revised Penal Code ang inapangatubang nga kaso sang suspect. Ang operasyon ginpatigayon sang Buruanga Municipal Police Station kag 13 Martires Component City Police Station pagi sa warrant of arrest nga in-issue sa Family Court, National Capital Judicial Region Branch 7 sa Marikina City. Sa karon gindala ng suspect sa Buruanga MPS para sa documentation antes i-turnover sa nag-issue nga korte. Sunod kay PRO6 Director Brigadier General Randolph T. Tuanyo, hindi pala naguan sa mga wanted person ang Western Visayas. Dugang pa isang opisyal padayon nga pasangkaron sang PRO6 ang koordinasyon sa manatungdan nga ahensya kag pumuluy agud masiguro ang madasig nga pagpatuman sa mga warrant of arrest. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 149,000 nga kabataan edad 6 to 59 months sa Western Visayas na taga na sang MR vaccine. Detalye sang balita, Marian Grace. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naglabot na sa masobrang 149,000 nga kabataan edad 6 to 59 months sa Western Visayas ang nahatagan sa measles rubella vaccine sa idalom sa Supplemental Immunization Activity o SIA. Sa datos ng Department of Health Western Visayas Center for Health Development, as of August 17, naglabot na sa 36.5% o kung 149,021 sa target nga 408,140 nga kabataan ang nahatagan na sa bakuna. Ang Aklan may yara na sang 30.8% accomplishment rate, Antique may 37.3%, Capiz may 43.5%, Guimaras nga may 30.7%, Iloilo nga may 37.4%, kag Iloilo City nga may 29.7%. Ginhaylo sa regional office ang publiko nga dalon ang kabataan edad 6 to 59 months sa pinakamalapit nga rural health unit, fixed o contemporary vaccination site sa ginahiwat nga MRSIA activity sini nga bugos nga bulan sang Agosto. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Tuban ang pasalamat ni Cirilo Minguito Jr., membro sang LGBT community matapos makabaton sang 10 ka kilo nga bugas sa idalom sang bawat bayan makikinabang rice rollout sa Cebu matapos ang isa ka tuig sa madulaan sang ubra kag nagtrabaho siya bilang security guard agud makapangabuhi suno sa ida kung abulig sa iyang ang konsumo nga bugas sa adlaw-adlaw gud makakinot sa gasto sa panawagan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga padayon ang pagkatagsuporta sa kasubong niya may pag-asa ini nga madulot sa tanan nga sektor. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bago nga tulay para sa mga ARB sa San Joaquin gintugyan na sang DAR sa LGU. Detalye sang balita, JP Herbas. Formal na nga gintugyan sa Department of Agrarian Reform ug Dar Iloilo ang bagong nga tulay sa San Joaquin sa lokal nga panguluhan sini.
Ang tulay nga nahamtang sa Barangay Ginutan, isa ka steel bridge nga may kalabaon nga 42.8 ka metro. Ini ang ginpatuman sinalom sang tulay ng Pangulo para sa kaunlarang pang-agraryo. Isa ka proyekto nga ginapatuman sa ahensya katuwang ang Department of Public Works and Highways. Katuwang sa proyekto nga mapabaskog pa ang supply chain sa kumahan kag mapadasig ang biyahe sa produkto sang mga mangunguma. Ginpasalamatan naman ni Salvakin Mayor Joe Abadla sa ang Dar Iloilo sa pagdulong sa importante nga support services nga may dakong epekto sa mga agrarian reform community. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DepEd Region 6 nagiwat sang 11 Regional Assembly of Education Leaders Regional Strategic Framework 2026 to 2029 kag regional priorities game presenta na detalye sang balita. Marian Grace Serenia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwa sa 11 nga Regional Assembly of Education Leaders o KONRAEL ang Department of Education Region 6 nga nag-umpisa sang Martes, Agosto 18 to 20 sa Iloilo Convention Center sa Iloilo City. Gintambungan sang linibo ka mga education leaders gikan sa 8 ka Schools Division Office ang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, Iloilo City, Pasig City, Rojas City ang RAEL. Tinutuyo sa kahiwatan nga ipresenta ang current nga estado sang edukasyon sa rehiyon kag magpaambit sa mga best practices kag inisyatibo nga makabulig sa pagpaayos sang kalidad sang pagpanudlo. Ginpangunahan ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco, kaupo sa Assistant Regional Director Dr. Miguel Apusin, Regional Division Chiefs, Schools Division Superintendents, Assistant Schools Division Superintendents kag iban pa ang kahiwatan. Ginpresenta ni RD Eco ang Regional Strategic Framework 2026 to 2029 kag ang top 5 regional priorities para sa 2026 to 2029. Sa Regional Strategic Framework 2026 to 2029, lakip diri ang Move 1 no kung sa diin magahuman sa Reliable Regional Education Intelligence System, Move 2 ACT kung sa diin target ang technical assistance kag intervention, Move 3 ang support nga pabasgod pa ang kapasidad sa mga manunudlo, school heads, supervisors kag division teams, kag ang Move 4 nga measures kung sa dinhatagan igtalupangod ang outcomes kag hindi lang ang aktibidad. Lakip naman sa top 5 regional priorities ang DepEd Region 6 amo ang learning first kung sa diin ginalauman ang improved percentage ang mga estudyante sa pagdemonstrate sang grade level foundational competencies. Lakip man ang excellent teachers, stronger school leaders kung sa diin lauman ang improved instructional practices kag school leadership performance. Dugang pa ni RD Eco nga lakip man sa prioridad sang DepEd 6 ang quality assurance kag targeted technical assistance nga nagatingwa nga mapauswag pa ang probisyon sang differentiated technical assistance nga sanig sa ebidensya, lakip man ang inclusion, well-being kag resilience nga nagatuyo sang mas inklusibo nga edukasyon kag pagpalig-on sang well-being kag resilience sa mga stakeholders kag ang data-driven governance and accountability nga nagatingwa ang mapauswag ang governance, decision making kag accountability paagi sa timely, insakto kag magamit nga education data. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagsustenir sa enforcement operation sa Dalanon mas lauman pa suno sa LTO gon matudluan sa disiplina ang mga motorista. Detalye sang balita, Janelle. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kinahanglan nga masustenir ang pagpatigayon sang operasyon sa Dalanon nagud matudluan ang mga motorista nga maging disiplinado sa pagpatuman sang layi sa karsada. Sa programa Kapihan sa Bagong Pilipinas sa PIA Region 6, ginpakigbahin ni LTO 6 Regional Director Attorney Godioso Iduspan II nga maukod gid ang ehensya sa pagpatuman sang enforcement sa tanan nga district office nga nagbunga sang mataas nga numero sang apprehension. Sa datos sang LTO 6, masobra sa 55,000 na ang nabalag nga apprehension sa bilog nga rehiyon, nagapakita sa pag-intensify sa mga tikang para sa safety kag disiplina sa mga motorista. Hindi balipod nga limitado sa tinawod, ako naman nga bulig ang pagbuylog sang PNP, mga deputized member, LGU, agud masustener ang ilang mga operasyon dugang panidosman. Halin sa siyam sa karon, mayara na sang 20 ka mga personnel ang 5 ka enforcement team nga nagalibot agud pagpatigayon sa mga operasyon sa rehiyon. Kung may araman sang mas ginapasangkad ng LTO, inamo ang edukasyon sa mga motorista, labi na ama nag-a-apply sang lisensya.
Nagapanguna naman sa mga violasyon nga nakomitar sa mga motorista ang hindi pagsuksok sang seatbelt sa pagmaneho, unregistered vehicles, hindi pagsuksok sang helmet, reckless driving kag mga wala sang driver's license. Para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 18 ka magagmay nga negosyo sa San Lorenzo nagpaidalom sa Digital Skills Enhancement sa DTI Guimaras. Detalye sa balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagpaidalom sa Digital Skills Enhancement Activities sa Department of Trade and Industry o kung DTI Guimaras ang 18 kamagagmayng negosyante sa banwasang San Lorenzo. Ang aktibidad kabahin sang Go Digital Boosting MSME Growth version 2.0 nga nagatuyo nga mainganyo ang mga magagmayng negosyo sa Guimaras nga hakson ang e-commerce, digitalization kag mga bag-o nga teknolohiya agud magsangkad pa ang ilang operasyon kag merkado. Sunod kay DTI Acting Assistant Regional Director kag Concurrent DTI Guimaras Provincial Director Romel Amihan, madamo sa benepisyo ang dala sang digitalization, lakip na diri ang mas malapad nga market opportunity kag mas manubong nga gasto sa pagpakilala sa produkto. Nebloan nga lakip sa mga ginatudlo sa aktibidad ang pag-obra sa Facebook business page, pagdisenyo sa mga promotional material gamit ang Canva, pag-set up sang GCash para sa business transaction kag live selling. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot na sa 699.78 million pesos ang napanagtag nga humanitarian assistance ng DSWD sa mga pamilya nga naapektuhan sang habagat. May kabilugan nga 330 naman ka evacuation centers ang inbuksan para maakomodar sang 6,338 ka pamilya nga naapektuhan. Yara naman sa 4.83 billion pesos na relief resources ang available para mapasigurong pagsustener sa pagbulig sa mga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanagtag sang food kag relief assistance ang DSWD sa mga pamilya nga nagakinahanglang bulid sa area sang Pangasinan, La Union, Nueva Ecija, Abra kag Rizal. Ang mga komunidad ang lubos nga naapektuhan sang baha, landslide kag mabudlay ma-access nga tungod sang epekto sang habagat kag naglabay nga bagyo, lakip sa gindulong nga bulig ang family food packs, ready-to-eat food, family hygiene kag kitchen kits. Nagamit naman sang bangka ang responders para magdulong sang pagkaon sa mga ginabaha nga lugar para sa mga pamilya labi ng ara sa evacuation center. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpalabot sang pag-unong si Presidente Ferdinand Marcos sa pamilya sa mga biktima sang nagluntad nga trahedya sa Ateneo de Zamboanga. Sa pahayag sang presidente nginmanduan na sining law enforcement agency sa pagkandak sang maidid nga investigasyon sa natabo nga pagpangluthang sa bulutuan sa di na kumpirma nga may mga nagtaliwan ang bulutuan ang dapat mangin lugar nga hilway sa krimen sa di na mga kabataan ang dapat maproteksyonan. Padayon ang pagbuyluganay sang gobyerno sa mga bulutuan kag komunidad sa pagpasanyog sang seguridad para sa proteksyon sang mga estudyante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Napalabot na sa mga pamilyang Bulanenyo ang bulig gikan sa programang Bawat Bayan Makikinabang Bagong Pilipinas Rice Program ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Agosto 15 kag 16, madinalagon nga napangnagtag ang tingpulo ka kilo nga bugas sa mga kwalipikado nga benepisyaryo halin sa 16 ka barangay. Ginpatigayon ang distribusyon sa mga pampubliko nga pasilidad sa Barangay J. Herona, San Francisco, Fabrica kag San Ramon agud masiguro ang matalunsay nga proseso. Muglo sa paghatag sang direkta nga bulig sa mga pamilya, ginasuportahan man sining programa sa mga lokal nga mangunguma pagi sa pagbakal sang ilang mga ani. Dako naman ang pagpasalamat sa mga pumuloy sa ginpalabot sa ila nga bulig. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 789 ka pamilya o kung 2,529 ka individual ang naapektuhan sang pagbaha sa pila ka barangay sa syudad sang Iloilo kasunod sang pagtupa sang mabasko nga ulan kagabi. Yara sa 462 ka pamilya o kung 1,459 ka individual ang nagapabilin sa evacuation centers, kaya sa 333 ka pamilya kung 1,081 individuals ang nagtiner sa mga himata. Sa datos ang Iloilo City Emergency Operations Center, yara naman sa 56 ka barangay sa syudad ang nabahaan. Padayon ang pagmonitor sa city government sa lakat sang panahon kag pag-coordinate sa kabarangayan para madasig nga pagresponde kung kinahanglan. Ginpanawagan naman ni Iloilo City Mayor Isa Trenia sa mga pumuloy nga maghalong ka magsunod sa mga abiso sang city government, barangay ka mga responders pananglit kinahanglan mag-evacuate kay hindi na magulat nga maglala pa ang sitwasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sobra 64,000 kabata sa Iloilo na bakunahan kontra tipdas. Detalye sang balita, Hope Torrechante.
Naglabot na sa masobra 64,000 o kung 37.15% sa mga bata edad 6 tubtog 59 kabulan sa probinsya sang Iloilo ang nahatagan sang proteksyon kontra tipdas sa ika-6 nga adlaw sa Measles Rubella Supplemental Immunization Activity o kon MRSIA. Sandig sa datos ng Iloilo Provincial Health Office ang Agosto 17, 5 kalokal nga pamunuan ang masobra na sa 51% cumulative target. Nagapangunang banwasang Miag-Aw sa 68.27%, sunod ang Gimbal nga may 58.16%, Lemery nga may 55.60%, Mina nga may 54.78%, kag Pasig City nga may 53.67%. Ginapangabay naman ang mga LGU nga usisaon kag i-recalibrate ang ila vaccination session para mapadasig ang pagpamakuna kag makalagas sa target. Ginapangabay man ng mga ginikanan nga pabakunahan ng ila kabataan edad 6 tubtog 59 kabulan. Ang MRSIA sa Iloilo magalawig tubtog August 28. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabalag sa isa ka pagbugas ang abong DOST Fibok sa Bulkan Ganlaon sa makaligad nga 24 oras, sandig sa buletin nga ginpagwas ang Agosto 18. Magluwas diri may isa man ka volcanic tremor nga na-record nga naglawig sang 94 minutos. Ang sulfur dioxide flux sang bulkan sang Agosto 17 naglabot sa 2,992 ka tonelada. Sa gayhapon, nagapabilin sa alert level 2 Kanlaon sa Negros Island region. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naglabot sa 478 ka pamilya o kung masobra 1,500 ka individual ang apektado sa mabaskog nga ulan tugos ang southwest monsoon o kung habagat sa Iloilo City. Sa datos ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, 56 ka barangay sa syudad ang ginbaha, 221 ka pamilya sa karon ang gin-evacuate bangod sang malain nga tiyempo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 4:35 sa hapon. Kagamiento manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team, Martes, Agosto 18, tuig 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Nobleza Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.